Dito sa isang tuyong tirahan, hinahampas si Rick ng ilang talampakan sa lupa habang may matinding labanan na nagdudulot ng tunay na pagkatakot para sa kanyang buhay. Sa panahon ding iyon, lumilitaw ang kanyang mga mentor mula sa usok. Imbes na mag-abot ng unang tulong, siya'y pinurihan nila dahil sa malaking pagpapaunlad ng kanyang kasanayan sa nakalipas na 2 taon ng pagsasanay, na nagsasabing hindi siya dapat mag-alala sa E-rank na pagsusuri ng tagapaghanap buhay. Kahit na ang pagpupuri ay na-appreciate, kailangan pa rin ni Rick ng medikal na tulong. Karaniwang, ang mga tagapaghanap buhay sa mundong ito ay mga kabataan dahil sa pisikal na pangangailangan ng propesyon, ngunit may ilang adulto na hindi pinapabayaan ang kanilang mga pangarap. Si Rick ay isa sa mga adulto na patuloy na nagsisikap na pumasa sa entrance exam. Lumapit siya sa reception desk at humiling ng kanyang exam ticket. Habang vini-verify ng receptionist ang kanyang mga detalye, nakikilala niya si Rick at masayang inaalalahanan siya na sila noon ay nakakakilala. Sa una, hindi siya nakakakilala, ngunit sa wakas naaalala niya na sila ay huling nagkita 2 taon na ang nakalipas. Sila ay mga kasamahan noon sa trabaho, at siya ay nagulat nang biglang umalis si Rick. Nararamdaman ni Rick ang kaunting kahihiyan dahil hindi karaniwang ang nasa 30 ay magpaparehistro upang maging tagapaghanap buhay. Karaniwan, sa pagiging G-rank sa kanilang teens ay makakapag-advance sa E-rank sa loob ng 1 o 2 taon. Tinanong siya ng receptionist tungkol sa kanyang mga ginagawa sa nakalipas na 2 taong iyon. Dahil wala siyang natanggap na anumang balita mula sa kanya, ipinahayag ni Rick na siya ay nag-iisa sa mga bundok na masigasig na nagsasanay kasama ang kanyang mga mentor. Pagkatapos, lumapit ang paboritong lasing ng guild sa front desk at nagsimulang kumaharap sa receptionist. Kapag sinusubukan niyang tanggihan ang kanyang paninilihi, na ipinapaliwanag na siya ay malinaw na nasa trabaho pa, ang lalaki ay hindi tumanggap ng hindi at nagsimulang maging medyo marahas sa kanya. Doon na nagdesisyon si Rick na makialam. Hinarang niya ang lasing at marahan siyang siniko sa tiyan upang siya ay madaling mabuwal. Humingi ng paumanhin ang receptionist dahil sa kaguluhan, ngunit ipinapaliwanag ni Rick na wala ito sa isang problema dahil siya noon ay naging receptionist din. Idagdag pa niya na hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ang guild ay nagbibigay ng alak sa mga premise. Pagkatapos na tumanggap ng kanyang exam number, lumabas si Rick, kung saan siya ay binati ng isang katulong na nagngangalang Rainet. Tinanong niya kung tapos na ba ang kanyang pagpaparehistro, at kinumpirma ito ni Rick na nagpapasalamat sa kanya sa paghihintay. Habang nagsasalita siya, napansin niyang tinitignan niya ang malaking dibdib ni Rainet. Tinawag niya ito, na nagpapabilis kay Rick na baguhin ang paksa at pag-usapan ang kanyang pagkakatuwa para sa eksamen. Pabalik sa loob, ang ibang mga tagapaghanap buhay ay nagulat sa palad na naiwan sa armor ng lasing. Ang armor ay gawa sa mabigat na bakal, na nagpapahiwatig na kung sino man ang gumawa nito ay napakalakas. Sa panahong iyon, pumasok ang 2 lalaki at nakilala ang lasing mula sa isang mugshot na kanilang nakita. Ang pangalan niya ay Domel, at siya ay isang A-rank na tagapaghanap buhay na hinahanap para sa 30 beses na pag-atake. Na-realize ng receptionist na si Rick ang gumawa para patumbahin si Domel. Kung talagang nakakapatumba si Rick ng isang A-rank na tagapaghanap buhay, maaring siya ay labis na kwalipikado para sa mga eksaming ito. Samantala, kinukuha si Rick ng isang physical exam, at ang kanyang taas ay napag-alaman ng mga 5 feet 8 inches. Nagulat ang mga doktor na nagpapa-eksamen sa kanya dahil siya ay nasa edad na 32 taong gulang. Pagkatapos noon, dinala ang lahat ng mga susubok sa susunod na silid kung saan sila ay inuutos na ilagay ang kanilang mga kamay sa crystal ball upang sukatin ang kanilang mana. Ito ay magliliwanag depende sa antas ng mana na mayroon ng isang tao. Nahawakan ng iba at nakakuha ng iba't ibang resulta na ang pinakamaigtas ay C, ngunit kapag dumating ang pagkakataon ni Rick, ang orb ay halos hindi lumiwanag, kaya binigyan siya ng F sa kanyang mana exam. Nagsimulang binaril ng iba ang mababa na mana score ni Rick habang lumalabas. Ngunit pagkaraan na tawagan ng eksaminador ang susunod na kandidato na lumabas, ang orb ay biglang nawasak. Ang susunod na pagsubok ay dinisenyo upang sukatin ang kakayahan ng mga kandidato sa pagsalakay. Inaatasan sila na saksakin ng isang langgereng tukod na may kulay berde ng buong lakas. Ang tukod na ito ay isang espesyal na slime bag na may kakayahang tumanggap ng malaking pag-atake. Kaya walang pangangailangan na mag-alala tungkol sa pinsala dito. Naaalala ni Rick ang pagsasanay niya ng isang katulad na slime bag noong nakaraan. Noong panahon na iyon, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga mentor na kailangan niyang magawa ang pagsira ng isang gintong slime bag gamit lang ang kanyang mga suntok. Inaakala ni Rick na imposibleng gawin ito, dahil ang gintong slime bag ay matigas tulad ng ngipin ng dragon. Gayunpaman, insistenteng sinabi ng kanyang mentor na ito ang pinakamababang kinakailangan upang maging isang adventurer. Dahil kayang-kaya itong sirain ng kanyang mentor gamit lang ang isang suntok, napaikot si Rick upang magsanay ng walang patid hanggang makabris nito, kahit na kinakailangang saksakin ang bag ng 50,000 beses sa isang araw. Ikinagagalit niya ang pagsasanay na iyon. Bumalik sa kasalukuyan, nakapila na ang mga kandidato upang saksakin ang bag ng buong lakas.
Pagkatapos na isang tao ang mag-kick dito, ang susunod na kandidatong tawaging ay ang pangalawang anak ng pamilyang Darrier. Ang chismis ay nagsasabi na ang kanyang magic ay kasing lakas ng isang C-rank na adventurer. Kahit na siya ay 11 taong gulang pa lamang. Habang nagsisimula ang bata, siya ay nagcast ng isang Hellfling spell, at nagulat ang lahat, kabilang na si Rick. Kahit na ang spell ay nagdala ng isang nakakagulat na maliliit na bola ng apoy, ito ay tumama sa target, at napabilib ang mga hurado sa output ng bata. Lalo pang nahanga si Rick dahil ang mga bola ng apoy na itinapon ng kanyang guro sa kanya ay mas nakamamatay kaysa sa ginawa ng bata. Tabingi, inaakala ni Rick na ang bola ng apoy ng bata ay kasing lakas ng guro niya ngunit iniisip niya na binawasan ng bata upang hindi masira ang gusali. Habang patuloy ang pagsubok sa lakas ng pag-atake, dumating na ang turn ni Rick. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa slime bag, tinawag siya ng examiner at tinanong kung talagang mas matanda siya ng higit 30 taon. Sumagot si Rick ng oo, kaya sinabi ng examiner na sobrang matanda na siya para gawin ang ganitong bagay. Karaniwang hindi mataas ang resulta ng pagsasanay maliban kung nagsimula ito ng maaga sa buhay, at dahil sa hindi magandang mana exam score niya, dapat na lang siyang mag-quit bago siya mangulila sa sarili. Alam ni Rick na hinahatulan siya ng mga tao dahil sa sobrang katandaan niya, at talagang nais na niyang sumuko, ngunit masyadong marami siyang pinagdaanan para marating ang punto na ito, pagpipindot ng slime bags hanggang naging pula ang kanyang mga knuckle, at patuloy pa rin siyang sumuntok. Dapat mahalaga ang lahat ng sakit na iyon, kaya kahit sa kabila ng hamon ng katandaan, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Pinag-iinitan ni Rick ang kanyang suntok, at nang makontakan niya ang bag. Nagkalat ito sa lahat ng dako at tumama sa pader, nagulat ang lahat, kabilang na si Rick dahil hindi niya inaasahan na ganoon kaina ang bag. Hindi makapaniwala ang bata sa nakita niya at labis na ipinagbabawal dahil sa tagumpay ni Rick, dahil ito dapat ang pagkakataon niya upang lumabas. Gayunpaman, matatanggap niya na lamang ang pagkatalo kay Rick sa ngayon, dahil ang tunay niyang kakayahan ay nasa depensibong magic. Nagresolba siyang labanan si Rick sa susunod na pagsubok. Gayunpaman, nang magsimula na ang susunod na pagsubok, naiwan ang bata na walang masabi nang hindi magawang pabagsakin ni Rick ang isang 4th order nature spell. Pinuri ng examiner si Rick dahil kaya niyang purnahan ang mga pag-atake, at nagpasalamat si Rick sa papuri, alam niya na ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya. Gayunpaman, duda ang guro na talagang ginagawa ni Rick ang buong kakayahan niya, dahil sa first order spell lamang ang ginamit niya sa kanyang depensa. Ipinahayag niya kay Rick na dapat gumamit ng mas mataas na uri ng depensibong magic. Sumagot si Rick na wala siyang alam na anumang spell na mas mataas pa sa first order, pag-insist na ginagawa niya ang pinakamasipag niyang makakaya. Nahihirapan ng examiner na maniwala na ang kakayahan lamang ni Rick ay ang first order spell, dahil sa kanyang tumpak na kontrol sa kanyang mana. Itinatag ni Rick na walang problema, dahil ang kanyang first order spell ay siya namang sapat upang tumugon sa anumang iharap sa kanya ng examiner. Nairita ang examiner at nagpa siya na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Inihanda niya ang paggamit ng 5th order spell upang ipakita kay Rick na hindi siya dapat balewalain. Habang isinasagawa niya ang spell at nilabas ang shock cyclone, ang isang malaking pagkilos ay nangyari sa buong kaharian, na kahit ang isang knight sa kabila ng bayan ay narinig. Ilang minuto ang nakalipas, dumating si Sylvester sa exam center upang malaman kung ano ang nangyayari. Sinabihan siya na isang F-rank na adventurer ang nakatapos ng isang slime bag gamit lang ang kanyang mga kamay at perpektong iodine pen sa ang 5th nature spell habang gumagamit lang ng basic defense magic. Iniisip ni Sylvester na baka nag-aaral lang ito o kaya ay nagpa-prank, pero talagang seryoso ito sa lahat ng sinabi niya. Sa ngayon, abala si Rick sa pagsagot ng written part ng exam na ito. Mukhang may kumpiyansa siya sa kanyang kaalaman para dito. Matapos ang pagsusulit, nagpahinga si Rick kasama si Rainet, at tinanong siya kung paano ang written test. Sagot ni Rick na sigurado siyang makakakuha siya ng 100% sa written test. Marahil, 14 years siyang nagtatrabaho bilang resepsyonista para sa guild. Kaya imposibleng pumalpak siya. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado kung sapat ang kanyang overall scores upang ipasa ang exam. Tinanong ni Rainet kung nag-aalala si Rick sa kanyang scores sa practical exam, pero sa tingin niya ay maganda ang kanyang performance sa lahat ng kategorya. Gayunpan, nakakuha pa rin siya ng F sa kanyang mana exam, kaya hindi pa rin siya sigurado kung paano ito makakaapekto sa kanyang pagpasa. Sinigurado ni Rainet kay Rick na dapat siyang maging matagumpay pagkatapos ng lahat ng paghahanda niya para sa exam na ito. Ilang sandali pa lang, hinarap ni Fried, ang batang kasama kanina, si Rick at nagsisigaw sa kanya dahil sobrang galing niya sa mga pagsubok. Naguluhan si Rick sa galit na ito at akala niya na bigong o naligaw lang si Fried, kaya inaalok niya itong tulungan. Ngunit galit si Fried dahil sana siya ang magpapakita ng kanyang kakayahan sa lahat, ngunit winasak ni Rick ang kanyang pagkakataon, hanggang sa umiyak siya. Inisip ni Rick na hindi naman niya intensyon na kumuha ng atensyon kay Fried. Ngunit bago siya makasagot, dumating ang kapatid ni Fried. Pagkakita niya sa kapatid niyang umiiyak, agad siyang nagsisisigaw kay Rick. Tinanong ni Rick kung kamag-anak niya si Fried, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Angelica Dot.
Agad namang nagrereklamo si Fried sa kanya, sinasabi na ang 40-year-old na lalaking ito ang nagsirang araw niya. Nagalit si Rick at sinabi na 30 taong gulang lang siya, ngunit ipinagpilitan pa rin ni Angelica at Fried na 40 years old siya. Sa wakas, inihagis ni Angelica ang kanyang guwantes kay Rick na isang hamon para makipagduel. Hindi alam ni Rick ang kaugaliang ito, kaya kinuha niya ang guwantes upang hindi ito makalat. Sa mataas na lipunan, ang pagkuha ng guwantes ay pagtanggap sa hamon. Naliligo sa tuwa si Angelica at itinakda ang lugar ng laban, sinasabi na masaya siyang parurusahan si Rick dahil sa ginawa niya sa kapatid niya. Sinabi pa niya na susundin nila ang mga alituntunin, sa Film Kingdom, sa duel, ang panalo ay maaaring magpataw ng parusa sa talo. Itinakda ni Angelica na kung sino ang talo, siya ay magiging alipin ng panalo hanggang sa kanyang panahon. Ayon kay Rainet, ang pangalawang uri ng knight, gaya ni Angelica, ay katumbas ng B-rank na adventurer. Naguluhan si Rick dahil alam niyang ang mga B-rank na adventurer ay may kakayahang talunin ang mga malaking monster ng mag-isa. Gayunpaman, hindi iyon isyu para kay Rainet, at inaasahan niyang pigilan lamang ni Rick si Angelica upang hindi siya patayin. Mahirap iyon para kay Rick dahil mababa pa siya sa F-rank. At wala pa siyang totoong konteksto sa kanyang tunay na lakas. Ngunit ipinaalaala sa kanya ni Rainet na magtiwala siya sa pagsasanay niya sa nakalipas na 2 taon. Bigla namang bumalik sa isip ni Rick ang mga traumatikong alaalang iyon na nagdulot sa kanya na samuka. Nagalit siya kay Rainet dahil pinabangon niya ang mga alaala ng pamamasakit, pero sinabi niya na kung nakayanan niya iyon, kakayanin niya rin si Angelica. Bilang miyembro ng pinakamalakas na grupo sa kontinente, dapat may tiwala siya sa sarili niya. Sumasang-ayon si Rick, at nagpresenta siya sa harap ni Angelica nang walang takot. Hindi sigurado si Rick kung paano makakalamang ang kanyang kasalukuyang lakas kontra sa pangalawang uri ng knight, ngunit wala na siyang magagawa pa ngayon. Ang Angelica ay may tiwala sa kanyang natatanging lakas, at pangako na pigilan ang sarili upang si Rick ay hindi mamatay. Siya ay magsisimula ng pag-atake. Gagamitin niya ang blink step upang lumampas kay Rick. Ipinakikita ang kanyang bilis, isang katangian na nagbigay sa kanya ng titulo na Lightspeed Angelica. Si Rick ay tiyak na nagulat, ngunit hindi dahil sa dahilan na inaakala niya. Ipinahayag ni Angelica na siya ay tatapos sa kanya sa susunod na pag-atake, at gagamitin niya ang blink step muli. Gayunpaman, habang siya ay lumapit, si Rick ay napatingala dahil si Angelica ay tila na gumagalaw ng mabagal. Marahil ay naging masyadong mahinahon ang mga evaluator sa pagbibigay sa kanya ng titulo na Lightspeed. Dahil siya ay gumagalaw ng mas mabagal kaysa sa kanyang normal na takbo. Madali lamang naiwasan ni Rick ang kanyang pag-atake, na nagbigay kay Angelica ng di makapaniwalaan, dahil hindi inaakala na maaaring mag-react ang isang F-rank na adventurer sa kanyang bilis. Sa kasaysayan, tanging ang mga pangunahing salamangkero lamang ang nakakayanang gawin ito. Ipinapalagay niya ito bilang isang pangyayari at nagpa siya na hinding-hindi na ito mauulit. Ginamit ni Angelica ang blink step muli, ngunit sa paningin ni Rick, siya ay patuloy na mabagal. Nag-iisip siya kung paano siya nakarating sa B-rank na may ganitong kakulangan sa bilis. Habang siya ay naghahanda upang iwasan ang kanyang pag-atake muli, si Angelica ay nahadlang sa isang bato at hindi sinasadya na nagbukas ng isang vertical Beyblade-like na pag-atake. Si Rick ay nadama na hindi niya mahanap ang paraan upang makilala ang kakaiba ni Angelica ng mga pag-atake na nagiging mahirap para sa kanya na iwasan. Nang mainto si Angelica, si Rick ay hindi na naniniwala na siya ay malakas, dahil siya ay ganap na hindi handa sa kanyang kapritsyobong pag-atake. Gayunpaman, si Angelica ay hindi nagplano ng anumang ito. Sinubukan niyang mapahiran ang kanyang pag-uugali, at sinabi kay Rick na siya ay napaisip sa paraan na siya ay nakasagip sa kanyang huling pag-atake, na parang sinasadya lamang niya ito. Sinabi niya na kailangang lumabas siya ng mas mabilis upang matalo siya. Sa pagpili na hindi atakihin ng walang ingat, hindi sigurado sa anumang mga panlilinlang na maaaring mayroon sa kanya. Patuloy na tumatalon si Rick. Nakapanghihikayat si Angelica na si Rick ay makakapagtuloy pa rin kasama niya. Sa pamamagitan ng dalawang gamit na lang ng kanyang teknika bago maubos ang kanyang lakas, ibinibigay niya ang lahat ng meron siya para sa isang huling, desperadong pag-atake. Gayunpaman, siya ay natisod muli, at habang sinusubukan ni Rick na mahulihin siya gamit ang isang suntok, siya ay nakagawa ng isang butas sa lupa. Pagka-realize na ang isang suntok tulad noon ay maaaring pumuslang sa kanya kung ito ay nakakonekta. Nakatakot si Angelica at tinatanong kung sino talaga si Rick. Isinagot lamang ni Rick na siya ay isang dating resepsyonista na naging isang adventurer. Si Rick, na masigasig na magpatuloy ng labanan, lumalabas mula sa butas upang muling harapin si Angelica. Gayunpaman, biglang sumuko si Angelica upang maiwasan ang potensyal na pinsala. Nalilito sa kanyang biglang pagsuko, si Rick ay naging panalo sa pamamagitan ng default. Ayon sa parusa na itinatag niya, ngayon ay utang na ninyo ni Angelica ang buong buhay na paglilingkod sa kanya. Si Angelica, na nakalimutan ng parusa, nagreaksyon sa pamamagitan ng pagtakbo sa pagkalito. Si Rick, na hindi interesado sa panuntunan, ay walang ginawang paghahangad na pasukin siya.
Habang papalapit na ang mga resulta ng pagsusuri, bumalik siya upang tingnan kung siya ay pumasa. Inaabisuhan ni Rainet si Rick na ang kanyang iba pang mga mentor ay darating sa lahat ng oras, na nagpapanik sa kanya dahil ang kanilang presensya ay madalas na nagdudulot ng problema. Ayon sa alamat, ang pagtatagumpay sa pinakamalaking halimaw na si Kaiser Alipate ay magbibigay daan sa Akashic Record, na may kakayahang matupad ang anumang kagustuhan, katulad ng Dragon Balls sa kanilang mundo. Malungkot, walang sino man ang nakapagtagumpay hanggang ngayon, ngunit umaasa ang may akda na magtatagumpay ang mga darating na abenturero kung saan ang iba ay nabigo. Isa sa mga may pag-asa na ito si Rick, na nabasa ang alamat sa isang aklat noong siya ay bata pa. Sa kasalukuyan, ang unang yugto ng E-Rank promotion exam ay natapos na, at ipapaalam na ang mga resulta. Tatanggap ang mga eksaminado ng mana sa kanilang mga tiket, at kung ang tiket ay kumikinang na asul, sila ay pumasa. Ang pangalawang yugto, isang mock battle, ay magsisimula bukas. Pagkatapos ng pahayag ng guro, humihinga ng malalim si Rick at taimtim na tinitingnan ang kanyang card. Sa tabi niya, inaasiguro ni Rainet na siya ay papasa. Nagpasalamat si Rick sa kanyang pag-alok, ngunit ang mga salita ni Rainet ay nagdudulot ng panginginig sa kanyang likod. Kung hindi siya pumasa, siya ay pag-aaralan nila ng 3 beses na mas mahigpit. Hindi naglaon, ang card ni Rick ay nagsimulang kumikinang habang niloload ang mga resulta. Nang may pagkabalisa, siya ay naghihintay ng bunga. Marahil may mga advertisement o iba pang bagay din. Salamat sa Diyos, matapos ang ilang sandali ay natapos ang pag-load at nagbibigay ng asul na liwanag. Si Rick, na masaya, ipinakita ito kay Rainet, na nagbati sa kanya. Nang mawala ang kanyang pagkabalisa, sila ay lumabas ng silid, ngunit biglang nasaktan ang ilong ni Rick dahil sa masamang amoy. Lumapit sa kanila ang isang blonding lalaki at nagsimulang manligaw kay Rainet. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Raster, ang panganay na anak ng House of Duque Dama. Ang kanyang mahabang pag-i-introduce ay nakakainis kay Rick, kaya siya ay tawag na lamang na Norday. Sinubukan ni Rick na ipakilala ang kanyang sarili kay Raster, ngunit ito ay hindi pinansin at patuloy na nakatuon sa kanyang panliligaw kay Rainet. Ang kanyang mga pick-up line ay nakakahamak at paulit-ulit na parang hango sa Reddit. Maging ang paghawak niya sa kamay ni Rainet at ang pagsisimula niyang pagmasdan ito ay pumunta hanggang sa pag-alok na maging pangalawang asawa niya. Nagsalita si Rick at nagtayo sa pagitan nila. Sinabi niya na si Rainet ay kanyang girlfriend at hinihiling kay Raster na tumigil. Pagkakita ni Raster sa exam card ni Rick, siya ay nagtawanan ng may paghamak. Nagsimula siyang magbiro kay Rick dahil siya ay nasa rank F kahit na siya ay matanda na. Ipinaghambog ni Raster na siya ay nakarating sa rank E nang siya ay 14 na taong gulang lamang. Sa kasalukuyan, siya ay nasa rank A at nagsisilbing examiner sa pangalawang yugto ng mga exam. Tinanggihan ni Raster si Rick at inanyayahan si Rainet na kumain ng hapunan, ngunit tinanggihan ito ni Rainet at maging nagyayapos pa siya sa braso ni Rick. Siya rin ay kritiko sa napakalakas na pabango ni Raster, na iminungkahi na marahil ay labis niyang ginamit ang Axe body spray. Nang mainsulto, binanggit ni Raster kay Rick na mag-ingat siya kung siya ang magiging examiner niya at umalis na may pagmamataas. Pagkatapos umalis ni Raster, inaalis ni Rick ang kanyang braso mula kay Rainet at humihingi ng paumanhin dahil sa pagkakasabi niya na siya ay kanyang girlfriend. Ngumiti si Rainet at itinuturing na ang kanyang panghihimasok ay nagpasaya sa kanya. Iniligtas ni Rick siya mula sa isang problema, at siya ay totoong nagpapasalamat. Pagdating ng gabi, kumakain pa rin si Raster at patuloy na galit sa kanilang pagkakatagpo. Napakagalit niya na itinapon niya ang kanyang baso sa mesa, na nagdulot ng pagkabasag. Pagdating ng kanyang mga kapatid na si Fred at Angelica, sila ay kaagad na nagyayapos sa kanyang mga binti at umiiyak. Ikinwento nila kung paano sila iniinsulto ng isang matandang lalaki. Natigilan si Raster na may sino man na makakapagpaiyak sa kanyang mga kapatid na cute. Ang paglalarawan ay agad na nagpapaalala kay Rick. Matapos makuha ang karagdagang detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki mula sa kanyang mga kapatid, ngumiti si Raster ng masama. Kinabukasan, talagang nababalisa si Rick tungkol sa kanyang exam. Kung si Norday ang magiging examiner niya, siya ay tiyak na magkakagulo. Swerte na may lumapit at nagpakilala bilang si Lynx Laurat, ang examiner para sa pangalawang exam ni Rick. Masaya sa loob-loob si Rick, na naluluwag dahil hindi si Raster. Nagulat siya nang malaman na si Lynx ay isang tagahanga pala ni Rick, na nagbigay pugay sa kanyang determinasyon na maging isang abenturero kahit na siya ay 32 taong gulang na. Bilang kapwa matandang lalaki, nakahanap si Lynx ng inspirasyon sa pag-obserba kay Rick. Ibinahagi niya ang kanyang sariling paglalakbay, na ipinakikita na siya ay nagsimula sa kanyang landas ng abenturero nang siya ay 24 na taong gulang. Kahit na siya ay nasa kanyang 4 na dekada na, mayroon pa rin siyang mga ambisyon na umabot sa rank A. 20 taon ang kinailangan niya para makamit ang rank B, ngunit siya ay hindi natinag. Ang dalawang nakaranasang abenturero ay nagpapakilala sa isa't isa at nagkakaibigan ng mainit. Ngunit hindi nila alam na may isang tao na nakamasid sa kanila sa palilihim at nakangiti ng masama. Pagkatapos, habang papunta si Link sa kanyang silid-aralan, siya ay hinaras ni Raster.
Tinawag siya ni Raster na third rate at ipinamalas ang isang masamang ngiti. Sa panahong iyon, naghihintay si Rick sa silid ng eksaminasyon kasama ng iba pang mga kandidato na masaya habang humuhuni sa kanyang sarili. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nasira nang pumasok ang isang kawani at inanunsyo na si Lynx Laurat, ang inaasahang examiner, ay bigla na lang nagkasakit. Kaya ngayon, si Raster ang magbibigay ng pangangasiwa sa lahat ng mga exam. Nagulat si Rick at nangilabot siya. Nagmungkahi si Rheanet na marahil ay may kaugnayan si Raster kay Fred at Angelica, na kanilang nakaharap kahapon. Narinig ni Rick ang iba pang mga kandidato na nagsasabi ng mga chismis tungkol sa kanilang bagong guro. Ipinakita na narating ni Raster ang rank A nang siya ay 17 taong gulang lamang at siya ay kilala bilang Man of 8,000 Spells. Ngunit siya ay kilala rin sa ibang pangalan, ang F-Rank Crusher, dahil sa kanyang ugali na pag-iinsulto sa mga kalahok na nakakaakit ng kanyang pansin. Lumalaki ang pag-aalala ni Rick habang nakinig siya sa mga chismis na ito. Sa arena, ang galit na si Raster ay kasalukuyang naghahasa ng kanyang mga salamangka. Ginagamit niya ang ika-4 na uri ng panloob na mahika upang makapaglabas ng mga bato ng yelo na nagkalat ng mga basag sa buong lugar. Malinaw ang kanyang agresibidad, kahit na medyo labis. Sa likuran niya, ang isa sa kanyang mga elite na bantay, isang matandang lalaki sa suit, ay tumatawag sa kanya. Habang noon, naglalakad ng pabilis-bilis si Rick sa koredor, pinag-iisipan ng kanyang susunod na kilos, alam na alam niyang hindi magpapalubag ang A-ranker na si Raster sa kanyang pagsusulit. Ikinukwento niya kay Rheanet ang kanyang takot at nais umuwi, ngunit natatakot siya sa mas mabigat na pagsasanay na ipapataw sa kanya ng kanyang guro bilang parusa. Inabisuhan siya ni Rheanet na huwag magpaloko sa mga salita ng iba, ngunit sa halip ay magtuon sa positibo. Naniniwala siya na ang kritisismo ay maaaring magpatibay ng kumpiyansa at muling pinatitibay ang kanyang paniniwala sa kakayahan ni Rick. Sa kabila ng pagdududa ni Rick, patuloy na matatag si Rheanet sa kanyang pagtitiwala kay Rick na naniniwala na makakakuha siya ng tagumpay laban kay Raster, ang kilalang mahilig sa pabango. Tumayo si Rheanet at ipinagtanggol si Rick na magtiwala sa kanya, na naniniwala na kung gagawin niya ito, makakakaya niya rin ang magtiwala sa sarili niya. Ang kanyang mga motivational na salita ay muling nagbigay lakas ng loob kay Rick, at nagpasalamat siya sa kanyang walang patid na suporta. Bigla na lamang, may isang binatang nakabalot sa kumot ang lumitaw sa harapan ni Rick, na nanghihingi ng kanilang pansin. Tinanong niya kung alinman sa kanila ay kasali sa kasalukuyang exam. Ipinakilala ni Rick ang kanyang sarili bilang ang examinee. Tinanong ng nakabalot sa kumot kung may anumang hamon na maaaring harapin ni Rick dahil sa kanyang edad. Bago pa makasagot si Rick, sinabi ng misteryosong kabataan na siya ay isang manghuhula na nag-aalok na ipakita ang hinaharap ni Rick. Skeptiko ngunit interesado, nag-alinlangan si Rick, ngunit ipinagtitibay ng manghuhula ang kanyang katotohanan at kahit nagbigay ng libreng unang pagbasa. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa sa ganitong mga gawain, pinili ni Rick na tanggapin ang alok. Inimbitahan ni Fred si Rick na umupo para sa sesyon, at si Rick, na walang hinala, sumunod at umupo sa upuan. Habang umuupo si Rick, bigla na lamang lumitaw ang isang mahiwagang sirkulong madraykang sa ilalim niya, na agad na dinala siya. Nang mawala si Rick, ipinakilala ng nakabalot sa kumot na siya ay ang masasamang kabataan na si Fred, mula sa kilalang pamilyang noble. Natawa siya sa hindi inaasahang pangyayari. Nagalit si Rheanet sa kalokohan, at ipinamalas ang kanyang kapangyarihan, agad na sinira ang kanilang paligid upang ipakita kay Fred ang kahinhinan ng kanilang sitwasyon. Hinawakan niya ang kanyang kulubat at hinanap kung nasaan si Rick. Unang tumanggi si Fred, ngunit ang banta ni Rheanet nasaktan siya at ang kanyang mabilis na pagputol ng kanyang mga kilay ay nagpalubog sa kanya sa takot sa kanyang kaligtasan. Sumuko si Fred at ipinahayag na dinala niya si Rick sa 100 metro lang. Totoo sa kanyang salita, natagpuan ni Rick ang kanyang sarili sa likuran ng lugar ng pagsusulit malapit sa ilog. Bigla na lamang lumitaw ang tagapaglingkod ng pamilyang Damo kasama ang ilang mga goons. Humihingi siya ng paumanhin kay Rick, na ipinapaliwanag na ang susunod na mangyayari ay para lamang sa negosyo, hindi personal. Naguluhan si Rick, na akala niya ay nagkamali sila ng tao, ngunit ipinapaliwanag ng tagapaglingkod na hindi, at inilalathala ang mga bantay bilang mga tapat na lingkod ng pamilyang Damo. Na-realize ni Rick na ang tatlong brat na iyon mula sa pamilyang Damo ang nagpadala ng tagapaglingkod at mga bantay dahil ayaw nilang lumahok sa mga pagsusulit. Dahil lubos na nauubos, sumuko si Rick sa pag-iisip at pisikal na paraan. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang tatlong nakatatandang miyembro ng partido ni Rick at tinanong si Rick kung bakit nandito siya sa halip na dumalo sa mga pagsusulit. Natatakot na naman sa kanyang sariling mga kasama, nagsinungaling si Rick, na sinabi na nagpraktis lang siya kasama ng mga taong ito bago kunin ang aktwal na pagsusulit. Pagkarinig nito, nagdesisyon ng mataas na orc na si Bron na lumahok din. Hindi maintindihan ng mga bantay ng Damo ang nangyayari, kaya sila'y sumugod kay Bron, na nagresulta sa pagkabagsak ng kanilang mga sandata. Malinaw na hindi alam ni Bron na ang mga goons na ito ay sumusubok saktan si Rick, kaya pinabayaan niya sila. Ngunit hindi tulad ng tanga na orc,
Ang ikalawang miyembro ng partido, si Misit, agad na nakaalam ng lahat, kaya ginamit niya ang kanyang sariling naisip na magical na machine gun upang parusahan ang mga bantay ng demo. Nang nadapa na ang karamihan sa mga bantay, isang-isa sa kanila ay desperadong nagtagpo ng panangkap na ginamit si Eliezer, ang maliit na batang may pulang buhok, bilang hostage. Inabisuhan ni Bron ang mga goons na itigil ang panangkap kay Eliezer, na sinabi na siya ang pinakamadakilang sa kanila. Upang matiyak na hindi siya makapatay ng aksidente, sinabi ni Rick sa kanya na ang mga talulong na ito ay naglalaro lamang sa kanya. Ngunit sinabi ng mga goons na hindi, at hinawakan ang kulubat ni Eliezer, na nagdulot ng pinsala sa kanya. Determinado na maghiganti, ipinamalas ni Rhaenyra ang kanyang makapangyarihang ika-7 uri ng mahika. Sa edad na 10 taon, siya ay kilalanin bilang pinakamalakas na salamangkero ng kanyang henerasyon na may masamang palayaw na demonyo na bata ng pagkawasak dahil sa kanyang mapanganib na kapangyarihan. Kinilala ng tagapaglingkod ng pamilyang Demo si Misit, isang prodigy na, kahit na bata ang hitsura, ay isang kalahating dwarf, kalahating elf na may edad na 50 taon, na kilala sa kanyang katalinuhan na nagpapahintulot sa kanya na mag-imbento ng teknolohiya na siglo ang nauna. Kinikilala rin niya si Bronn, isang orc na may malaking lakas at katalinuhan, na mahusay sa iba't ibang uri ng suportang mahika. Kasama si Eliezer, ang tatlong ito ay kilalang S-rango na mga adventurer na nagmamay-ari ng kilalang Orichalcum Fist na partido. Sinalubong ng matanda na butler ang kanilang presensya, at nagpatalo, nagpa siya na magretiro ng payapa pagkatapos makasalubong ang mga ganitong mga legendary na mga tao. Sa kabila ng kanyang pagsuko, tinuruan ni Eliezer ang butler at ang kanyang mga henchmen ng isang leksyon, ipinadala sila sa ere sa isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Natapos ang sitwasyon, bumalik si Rick sa silid-aralan, at nakita si Rhaenyra na patuloy na hawak si Fried sa leeg. Sigurado sa kaligtasan ni Rick, hinagis ni Rhaenyra si Fried sa pader, mabilis na pagpapaalis sa kanya. Samantala, lumapit kay Rick ang sugatan na si Lynx at ipinaalam na si Raster Demo ang sumugod sa kanya upang kumuha ng pangangasiwa sa pagsusulit ni Rick. Nakumbinsi ng kahirapan ni Lynx, nanumpa si Rick na magbabayad kay Raster, na ipinangako na gagawin niya itong mahal. Nangunguna sa walang pag-aalinlangan na determinasyon, papunta si Rick sa battlefield kung saan nakikipaglokohan si Raster sa mga F-ranker, na nagpahayag ng kanyang hangarin na harapin siya sa darating na episode.